Maraming nagtatanong sa akin, Marie, nasan ka na ba? Ano yung ginagawa mo? Ano yung pinagkakaabalahan mo? Hello mga ka-royalty! Welcome back to my channel. Please like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga latest happenings. So guys, nandito ako ngayon sa labas ng bahay ng mother-in-law ko and syempre, bago tayo pumasok doon at makipagtsikahan, magbablog muna ako kung ano yung mga pinagkakaabalahan ko ngayon. Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-in-demand na work-from-home careers ngayon. Pero bago yan, disclaimer muna. This video is based on my experience and general information about medical billing. Job responsibilities may vary depending on the healthcare facility, employer, or country. Pakita ko din muna sa inyo yung bahay ng mother-in-law ko. So, isa ako sa mga nagpo-promote ng green energy. And dito sa Cavite, dito sa bahay niya, meron silang solar. Hi everyone! This is Marie, the Bisa Royalty, and today, didiscuss natin kung ano yung medical billing. So maraming nagtatanong sa akin, ano daw ba yung pinagkakabisihan ko, ano daw ba yung ginagawa ko ngayon, kasi coming from a hospitality background, ano daw ba yung nag-shift ba daw ako ng career or nag-work pa din daw ba ako sa hotel? So sasagutin ko yan. Well, I'm enjoying my life as a medical biller. Mahalaga ba to sa akin? At ano yung naitulong nito? Kung naririnig mo na yung salitang medical billing at hindi mo alam kung ano yung ibig sabihin nun, don't worry kasi ngayon i-explain ko siya detail by detail. So yung medical billing, yun yung process ng pagsasubmit ng claim sa mga insurances para mabayaran yung clinics, hospital at saka yung mga provider natin. Sa madaling salita, kapag walang medical biller, mahihirapan ang ating mga provider, clinic, and hospital na mabayaran. Kaya napaka-importante ng medical biller. Sa medical billing, akala ng mga tao, encode lang ba yan? Ano ba yan? Mga typing lang job? So, ang sagot ay hindi. So, depende sa company mo yan kung ano yung ginagawa nyo. Kasama na nga dito yung charge entry, eligibility checking, payment posting, claim follow-up, patient call, appointment schedule, at marami pang iba. So everyday, parang hindi talaga siya nakaka-boring kasi marami kang pwedeng gawin. Ang medical biller ba ay kapareho ng medical coder? Ang sagot ay hindi po. Magkaiba po sila. So yung mga medical coder, sila yung nag-a-assign ng mga diagnosis and procedure code na kailangan mong i-input or i-encode. Yung medical biller naman, sila yung nagsasubmit ng claims para mabayaran ng insurance yung hospital, clinic, and provider. Magka-partner ang medical coder at ang medical biller, pero magkaiba sila ng trabaho. Bakit magandang career ang medical billing? Ito yung mga favorite reason ko. Pwede kang mag-work from home, hindi madaling mawala ang demand, pwedeng mag-work sa US, at mataas ang salary kumpara mo sa mga entry-level jobs. Stable ang healthcare industry. Siyempre, yung mas maganda yung nagtatrabaho ka and meron kang natututunan everyday. So, kung medical biller ako, saan nga ba ako pwedeng magtrabaho? So, pwede kang mag-work sa hospital, clinic, radiology centers, laboratories, medical billing companies, at syempre, marami na ring remote companies na nag-hire ng mga medical billers. Ano nga ba yung mga skills na kailangan para maging medical biller ka? So, pagiging medical biller, hindi mo kailangan maging genius kasi lahat naman napapag-aralan. So, kailangan meron kang attention to detail, good communication skills, time management, basic computer skills, willingness to learn. Dahil sa totoo lang, pwede mo naman matutunan lahat kapag masipag ka tsaka matyaga ka. Ang daming nagtatanong, parang takot sila na magsimula, pero paano nga ba magsimula? Kung gusto mong maging medical biller, ito ang advice ko sa'yo. Number 1, mag-aral ka ng basics.
mag-research ka, manood ka sa YouTube kung ano ba yung gusto mong gawin as a virtual assistant, kung ano talaga yung focus mo, kasi maraming virtual assistant pero magkakaiba yan ng mga talagang i-major mo. So, kung medical billing ang gusto mo, mag-watch ka ng mga related sa medical billing. Pangalawa, kung meron kang kakilala na marunong na, friend mo or relatives mo, magpaturo ka. Kasi kailangan talaga yan. Mas madali ka matututo kung kakilala mo yung nagtuturo, kasi mas makikinig ka, 'di ba? And mas komportable ka talaga sa kanya magtanong. Pangatlo, kung kaya mong kumuha ng certification, maraming short courses sa US na about medical billing. And kung nasa Pilipinas ka naman, marami namang mga willing na mag-train sa iyo dyan. Ang alam ko, babayaran mo lang sila para i-train ka nila to become a medical biller. So, huwag kang matakot mag-apply kung wala kang experience, kung zero experience ka talaga. Kasi, lahat naman pwedeng matutunan. And why not, 'di ba? Malay mo, pag tinry mo, makuha ka. And yung willingness to learn, yan talaga yung tinitingnan ng mga employer from the US. Alam nyo, ako kasi, hindi din madali yung pinagdaanan ko. Ikikwento ko, no? So, coming from the hospitality background, ang experience ko nasa front desk, nag-work din ako as a sales executive sa banquet and events. Tapos, nag-HR din ako. So, talagang yung passion ko is in the hotel industry. So, kailan nga ba ako nag-shift ng career ko from hospitality to medical biller? So, nag-start ako nung 2024. Feeling ko yung pagiging medical biller, yun yung pinaka-close na pwede kong gawing trabaho. Yung pinaka-side hustle ko is yung pagiging medical biller. Bakit medical biller yung napili ko? Kasi gusto ko flexible. Flexible yung oras ko, pagta-travel ko. Kasi nung nag-work ako sa hotel, syempre kailangan nandun yung presence mo. Talagang papasok ka everyday, gigising ka ng maaga. Pero ngayon, as a medical biller, pwede akong magtrabaho sa bahay or pwede rin sa office. So may mga options ka. Pero ako kasi mas ini-enjoy ko yung work from home. So, between hospitality industry and ngayon na medical biller ako, ano nga ba yung mas gusto ko? So, for me, sobrang love ko talaga yung pag-work sa mga hotel kasi mahilig talaga ako sa mga hotel, mga ganyang kind of luxury. Pero, yung pagiging flexible at yung pag-work from home, actually, makaka-travel ka kapag ka nag-work from home ka. As long as may internet access ka, the right VPN as well, and yung speed ng internet mo ay mabilis. Kung ikaw ay nagdi-dream pa lang na maging virtual assistant, ang masasabi ko lang, believe in yourself. Hindi naman mahalaga kung ilang taon ka na or kung career shifter ka ba. Ang mahalaga, yung itatry mo at dapat meron kang, yun nga, ito lang yung pinakitandaan mo, attention to detail, yung tiyaga, tsaka yung masipag kang mag-work o pumasok. Masipag ka dapat pumasok sa work. Siyempre, work from home ka na nga. May flexibility ka na nga na mag-work kahit saan. Tapos absent ka pa. Kaya dapat, pag may schedule ka, mag-work ka. Kung may natutunan kayo ngayon sa video natin, don't forget to like, subscribe, and click on the notification bell kasi marami pa akong i-upload na related sa medical billing. And para mag-guide ko din kayo kung paano nga ba maging virtual assistant and a medical biller. God bless everyone, mga ka-royalty. Bye muna. Thank you everyone and see you in my next vlog.